Duterte family. O nga naman, ano na ang nangyari sa Maharlikapan? Mga KND at DDS sa 2025 midterm election, vote straight Duterte ticket sa Senado. Correct. Wala po tayong mga ifs and buts. Wala po tayong ibabasura. Nasaan na yung mga matatapang na pumunta dyan sa WPS na nagsabing atin ito? Mukhang nanahimik na ang yayabang. Pa, nasaan na kayo? Punta uli kayo sa Scarborough Shoal. Dapat sila yung mag-ano di ba? Atin ito, kayo dapat yung mag-escort. Sir Badong, tama ba ito? Dear Pangulong Bangag, ito po problema ng bansa namin, pasismo, komunismo, imperialismo, misis mo at ikaw mismo. Duterte lang. Sir Badong, tatapatan daw ni Franz Castro sa Senado mga Duterte. What po comment nyo takes? Pwede naman po tumakbo lahat. No? Matagal na po may mga tumatakbong hindi po pinipigilan yan, di ba? Si Shell Jokno nga, nakailan takbo na Pwede naman pong para po sa lahat yan. Hindi po lang para sa Duterte yan. Vote straight, PRRD slate. Hindi, mukhang Sara Duterte slate na po ito. Kasi siya na talagang po nangatawanan. Duterte, walang bayad kasi nagpunta sa Maisog. Pero dinudumog pa rin samantalang bagoong Pilipinas ni Bangag. Puro hakot. 3 Duterte, go, go, go. Yan. Iba naman po yung walang bayad sa merong nag-sponsor. Meron pong, yung iba po, ngayon sa Hong Kong, meron pong sponsor sila So, wala pa rin pong bayad. Ewan ko kung paano nyo i-classify yun. May sponsor. Kung may nag-sponsor sa akin, di ba? Yan lang po yun. Yun lang po ang dahilan. Lahat po na maisip, gusto kong puntahan yan. Ayun lang, siyempre. Bato de la Rosa, Bongo, Baste, Tatay Digong, Duterte, Atty. Trixie Harry, Glenchong, Vic Rodriguez, Doc Lorraine, Badoy, solid sa Senate. Maliban sa China, claimant din ng Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan. Bakit sa China lang sila nanggigigil? At ang pinakamarami pong okupante ng mga isla dyan ay Vietnam. Bakit po napakatahimik natin sa Vietnam? Pwede naman pala tayo maging tahimik sa Vietnam, sa ibang bansa. Bakit hindi natin gawin sa China na makipagkaibigan? Kasi kaibigan natin yung Vietnam, sabihin nyo, kaibigan natin. Di, makipagkaibigan lang tayo. Di ba? Okay. Tatakbo pa ba si Senadora Risa Ontiveros? Kapapanalo lang niya po, hindi po siya tatakbo. Siya lang po yung leader ng oposisyon. Kaya ang ginagawa niya, tatanggalan niya ng pagkakataon yung mga kasama niya sa oposisyon na manalo, di ba? Para lang masabi na siya yung leader. Siguro ayaw niyang pinangungunahan siya ni Trillanes. Depende. Go, go, go. Panalo na mga Duterte. Eredoro ang kalalabasan. Boss Bad, sabi daw ni Sorty at Drilon. Sino si Sorty? Ayaw nila maging unite kay BBM admin. Kita mo nga naman, no? Tanong, gusto ba sila? Oy! Kayo, kawawa naman kayo mga BBM. Yung akala ninyong kakampi nyo, ayaw pala. Ayaw pala sa inyo. Aba, may naglalaro sa isip ko, 3 Duterte Senate, PRRD will be the next Senate President. Pag naaw si BBM, BP Sara will become President, Tatay Digong will be the Vice President. Wag na po yung mga pag naos. Hindi naman po tayo nananawagan. Sapat na po yan. Maipanalo natin yung 2025, tapos 2028. Boss, pa-jacket kay Fasra na nagpakape. May biranga si Pangilinan about sa bigas. Boss, ba't nung sila Duterte nasa posisyon, gusto nila ng tiyatya? Nung hindi na, ayaw na. Ito, pagkakaiba, no?
Si Pangulong Duterte marunong makinig sa tao. Tama naman yan, no? Sinuportahan ni Pangulong Duterte. In fact, gusto niya na nasa agenda niyan yung gawing anong tawag doon? Yung sinusulong niya, yung maging tayo, yung federal, no? Federalismo. Actually, dinidiscuss ko yan. Naimbitahan ako kung ano yung federalismo. Marami akong talk tungkol dyan sa federalism. Okay. Ang problema, nung na-realize po ni Pangulong Duterte na hindi pa naiintindihan ng mga tao yung federalismo, tinigil niya po. Marunong siya makinig. Yun po yung pagkakaiba. Ito kasi, from the get-go, ang gusto lang talaga nila, palawigin yung kanilang posisyon. No? Palawigin yung kanilang panunungkulan sa Malacanang. Yun po yung basic difference nun. Sa mga Duterte, talagang nakita nila yung federalismo maganda sa bansa. Pero dahil hindi pa kaya ng mga tao, no? Hindi pa nila maunawaan, hindi po pinagpilitan niya ni Pangulong Duterte. Yun yung pagkakaiba. Lagi si Pangulong Duterte, talaga democratic talaga siya. Yun talaga, inawat niya yan. Hindi niya na pinagpatuloy. Basta no more to Marcos, Romualdez and allies. Solid Duterte and allies tayo. Baka lahat naman nakaupo gumagamit ng vitamin nila yun. Marunong makinig at may puso malasakit. Boss, bakit di nakulong si Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, Sontiveros at napakatindi ng mga... napawalang sala po sila . Napawalang sala po. Hindi pa handa ang tao sa federal. MLS sila. Totoo, nakikinig sa pulso ng taong bayan si PRRD. Nakalimutan ko yung mga instances, pero may mga instances po na hindi niya tinutuloy dahil marunong sila makinig. Alam nila yung pulso ng taong bayan. Ano po yan yan po, talent po yan, na marami sa mga congressman natin, wala. Wala silang pakialam. Lahat ng sasali sa lineup ng administrasyon, kabado na ngayon. Ang tanong ko lang, paano na si Abe? Boss, baka umepekto na rabies kay Jared. Kailangan na niya ulit ng 200K pang injection. Yan si Abe, no? Talagang palpak talaga . Ngayon, sana nakikinig siya kay Pangulong Marcos, no? Hindi niya naunawaan . Yung ICC, yun nga sinabi niya, no? Patunay po na may hustisya sa Pilipinas. Kaya hindi na natin dapat papasukin yung ICC. Kuya Bads, kapag vlogger tinanong, sino president mo? Sinagot ng depende. Alam nyo na yun. Boss Bads, tanong, mag-alyansa na silang lahat, including mga NPA. Sa palagay mo lang, ilang percentage para manalo ng mga Duterte? Hindi nga po matutuloy. Ngayon pa lang wala na. Ayaw nila Drilon. Kung totoo, hindi ko pa nababasa. Alam ko, ang nakita kong may ayaw, ayaw ni Rizal Ontiveros. Ayaw din ni sino yun? Yung sa bayan muna. Teddy Casino. Ayaw din. O, di wala talaga mabubuo. Boss, good afternoon. Marami pa rin viewers ni Coach Janet. Ibig ba sabihin marami pa rin makabibim kaysa Dides? Pag marami ba ang viewer ni Janet, ilan po ba nanonood sa kanya araw-araw? Milyonan po kasi ang pinag-uusapan . No? Kung wala pong milyon kami pare-pareho, alam niyo yung ibig sabihin, yung mga nanonood po sa amin, wala pong milyon. Ang pinag-uusapan po nating botante, 32 million kay Sara Duterte, 31 million yung bumoto kay BBM. Milyon po ang pinag-uusapan. Nanonood sa amin, 1,000 lang po. So, hindi po makikita yan sa, kung pagsamasamahin mo yung nanonood sa lahat ng vlogger ng BBM, kahit pa ulit-ulit na sila pa rin yun, ibig sabihin, yun lang ang nanonood, mahilig pang manood sa YouTube o sa Facebook, etc. So, ibig sabihin, paano yung mga tao sa kalye?
Hindi mo mapapactor yan sa nanonood lang eh. Talagang may manonood sa kanila eh. Sinabi ba natin zero na po yung mga loyalista? Wala naman po nagsabing zero na yung loyalist eh. Ang point lang diyan, yun pong mga tao, yung mga loyalista, lalo po silang manunood kasi konti na lang yung panonooran nila eh. Eh ilan lang po ba may views sa kanila? Oh. Huwag na po ako magbabanggit ng mga pangalan. Ilan vlogger lang naman yung matataas ang views eh. Sa paramihan ng vlogger, mas marami pa rin yung mga Duterte vloggers kaysa sa kanila. Partida pa to sa Duterte vloggers, may grupo-grupo pa. May mga makaganito na galit dito sa grupo na to, na itong makaganto galit dito sa grupo na to. May mga Duterte supporters nga